What's up sa inyo mga tropa? Nandito na naman tayo sa ating printing channel at nung mga nakaraang vlogs natin, itinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng button pins at nung nakaraan din, itinuro ko sa inyo kung paano magkaroon ng customer, yung pinakauna ninyong customer dito sa ating printing business. Panoorin nyo na lang to, yung upload ko na yun nung August 30 at kahapon mga tropa, meron din tayong sinagot na content kung mabilis bang ang ROI sa paggawa ng button pin. And ngayon mga tropa, ang magiging content naman natin, magkano ba yung possible na presyuhan or singilan natin sa paggawa ng mga button pins, kagaya ng mga rep magnet na button pins or yung mga can opener na button pins, at yung trending ngayon mga tropa ko, yung mirror type na button pins, 'di ba? Yung mga ganyang klase. And makikita naman natin dito sa screen natin kung magkakano mga tropa ko yung mga consumables dito sa paggawa ng button pin. Ito yung pinaka normal na button pin, yung meron lang siyang per dible. Makikita natin possible tayong makabili ng 249 pesos, 100 pieces na usually nung pinakalata niya. At kapag ka naman yung tipong can opener, pwedeng pambukas ng soft drinks, pambukas ng mga iniinom ninyong mga paborito ninyong alcoholic drink, 1,000 pesos yung 100 pieces. Parang lumalabas 10 piso yung pinaka isang peraso niya. And makikita din naman natin dito yung mga merong mirror. Ito yung usually na nauuso. Nakikita ko dito around 800 to 900 pesos yung pinaka materials niya, yung mga consumables niya. And mga tropa ko, ang ino-offer ko pa lang dito or yung ginagawa ko dito sa small printing shop ko, eto pa lang yung badge or yung tinatawag nga na normal or ordinary na button pins. So isi-share ko sa inyo kung paano yung presyuhan neto. Mga tropa, sobrang paborito ko talaga yung paggawa neto. Kahit na nung dati pa, bumibili talaga ako niyan. Ako mismo nag-aabil sa mga printing shop, bumibili ako niyan kung saan-saan. Nandyan, meron na akong mga collection ng ganito. And naaalala ko, nung college pa ako noon mga tropa, kung nakakagawi kayo sa Festival Mall, merong isang stall doon, nagko-customize sila ng kahit na isang piraso. Kung hindi ako nagkakamali, around 80 pesos to 100 pesos yung singilan nila. Way back, sabihin na natin na 2012 or 2010, mga ganyang era, 100 pesos yung singilan niyan. And nagulat ako mga tropa ko nung kahit papano medyo nagkakaroon na ako ng idea sa paggawa ng mga ganito, ganun lang pala yon. And yung mga materyales mura lang din pala. Pero sa ngayon syempre as dumadami yung mga nagkakaroon ng printing business, syempre medyo humihina yung presyuhan. Alam nyo, nagkakaroon ng mga price war, kaya naman bumababa din yung presyo dahil syempre yung iba gusto ng makabenta. And eto nga, isi-share ko sa inyo kung paano yung singilan natin dyan. And ako mga tropa, personal price ko dito sa button pin making, 35 pesos ko talaga siya binibenta. And ako mga tropa, meron akong minimum na 10 piraso per order. Bakit kamo 10 piraso per order ang kailangan ko? Kasi yung isang A4, ang sakto dyan na size na 2.25, yung pinakasukat ko ng button pin ay 10 piraso yung pinakakasya. Kaya naman meron akong minimum bawat order 10 piraso talaga. So lalabas dyan 350 yung pinaka presyo. And kung gusto ng mga customer, kung pinipilit nila na isa lang yung pinapagawa, sinisingil ko sila ng 80 pesos to 100. Depende sa mga design na gagawin nila or sa mga design na gusto nila. Ganun yung ginagawa ko kung isa lang. And syempre nangihinayang sila, kaya naman talaga 10 peraso talaga yung pinapagawa nila. Sana magkaroon din kayo ng mga minimum sa paggawa ng mga ganitong bagay, kasi isipin niyo mga tropa, medyo nakakapagod din yung paggawa-gawa neto and masakit din sa braso. And syempre mas maigi na magkaroon kayo ng talagang isang bagsakan lang na order na ganyan, 'di ba? Pero kung medyo bulk order, sabihin natin na 100 pieces, 200 pieces yung order sa akin, itinotodo ko hanggang 25 pesos yung singilan ko niyan. Sabihin natin times 100, o kahit papano meron ka pa rin 2,500. And pwede mo na ring i-less yung 500, sabihin na natin ayun yung pinaka materialis mo, pinaka gamit mo ng photo paper, at syempre paggamit mo ng pinaka laminating film, 'di ba?
Ganyan yung ginagawa ko. So, hindi naman kayo gagamit palagi ng laminating film kung glossy lang yung gusto ninyong gamitin or ayun yung gustong i-cater ninyo kay customer. Kasi mga tropa, may mga nakalagay dito yung holographic. Ito yung usually ko na ino-offer sa mga customer ko kasi mas maganda to. Pero kung gusto nila as normal lang, yung glossy lang, hindi na ako gagamit neto kasi every time na bibili ka nung pinaka blank na ganito na badge, may kasama na siya mismo na film. Transparent film siya na parang glossy rin yung type nun, as in glossy rin nga talaga yon. Hindi mo nagagamitan neto. So, di ba? And mga tropa, alam ko may mga nag-o-offer sa inyo na pinakamurang button pin 15 pesos or as low as 15 pesos pa. May mga nakikita ako na 10 pesos pa mga tropa. Ito lang mapapayo ko sa inyo, no? Akala ninyo kumikita kayo pero hindi, 'di ba? Ang ibig ko sabihin, no? Sabihin na natin ang isang 100 pieces na set 250. So i-divide mo yan ng 100, lalabas diyan 250 yung isang blanco na ganito, no? Magcomputan tayo, no? So eto ang ginagamit ko na papel, 100 peso yung 120 GSM double-sided na QAF. So sabihin na natin 100 peso, i-divide mo siya ng 50 kasi yung laman yan, so may puhunan ka na 2 dito. And syempre dun sa button pin nga 250. So i-add natin 2 para dito sa double-sided plus 2.5 para dun sa button pin. So halimbawa na lang sabihin natin glossy lang. Hindi na tayo gagamit pa ng holographic or ng laminating film. So meron ka ng puhunan na 450. So sabihin natin na binibenta mo to ng halagang 10 piso, meron ka lang tubo na 550. And syempre, 'di ba? Gumamit ka ng ink, gumamit ka ng printer, gumamit ka ng kuryente, gumamit ka ng internet kahit papano. And syempre, yung effort mo pa, sa tingin mo ba sapat na yung tubo mo na yon na 550 sa pagbebenta mo ng 10 piso? 'Di ba? Dugot pawis mo yung ginawa mo diyan or ginamit mo diyan tapos 5 piso lang yung tutubuin mo. Hindi ko naman sa minamaliit yung 5 piso. Totoo naman talaga na may kasabihan, no, kapag pinagsama-sama mo yung mga maliliit na bagay na yan, kapag marami, madami pa rin talaga. Pero isipin mo rin yung effort mo, and bago mo simulan yung business mo na yan para makapagsingil-singil ka ng ganyan na 10 piso and kikitaan ng 5 piso, bumili ka ng machine. Sabihin na natin na 8,000 yung machine mo, or sabihin natin yung pinakamura lang yung bibilihin mo, 1,000. Ito yung pinakamura na button pin making, 1,700, mga ganyan. And syempre, bumili ka ng printer mo, sabihin natin pinakamura lang yung printer mo, tighalagang 5,000, 'di ba? And sabihin na natin, syempre yung computer mo din. Sinimulan mo yan, lang kailangan mo ng computer, 'di ba? And internet. So sa tingin mo, kung okay na sa'yo yung 5 piso na tubo, good for you. Pero para ka lang ng titrip-trip dyan. Ganyan yung mga gusto lang makabenta, akala nila kumikita sila. Ito kasi yan talaga mga tropa. Ito yung pinaka-point ko. Magkaroon kayo ng confidence na sumingil ng kahit na as in times 5 mo yan, times 6, pinaka-materials na ginamit mo, yung talaga meron kang kikitain doon. Kulang lang kayo sa confident, and wag kayong maipagsabayan sa mga mura, 'di ba? Wag kayong sasabay doon kasi akala nyo ayun yung standard, 'di ba? Pero sa totoo lang, ganyan din ako dati. Gusto mababa lang sa akin para sa akin bumibili. Pero yung pagod, iba yung nakukuha kong pagod. Kaya nag-standard na talaga ako sa mga price ko. Wala na akong pakialam sa iba. Kung ano man yung mura sa kanila, di doon kayo magpagawa. Kung eto yung presyo ko, eto talaga yung presyo ko. Nagkaroon lang ako ng confidence na eto na talaga yung presyo ko. And sana kayo, magkaroon din kayo ng confidence na ganyan. Isipin nyo mga tropa, no? May mga vloggers na kayang ibenta yung Epson 121 sa halagang 10,000. 'Di ba? Tignan nyo naman kung gaano sila ka-confident. Tayo na mismong nagka-craft, wala kayong confident. Dapat maging confident din kayo. Eto ngang nagre-resell lang nakakapang-uto ng sobra-sobrang dami. Ikaw pa kaya na kumikilos na nagka-craft ka talaga? Hindi ka naman nagre-resell. Ikaw ginagawa mo talaga yung produkto, kino-customize mo talaga yung produkto, tapos binabarat mo yung sarili mo. Eto, bibigyan ko kayo ng sample mga tropa. Yung mga nakikita ninyo na pricing
pricing sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok, kung saan-saan. May mga makikita kayo dyan, mga button pins, kagaya neto, 20 pesos lang. Eto na nga, medyo mahal na nga to. May mga nakikita pa ako dyan, 12 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Isipin nyo na lang, magpa-packaging ka pa, 'di ba? May mga deduction pa yan sa Shopee, sa Lazada, may mga ganyan pa, ang daming deduction dyan. And etong 20 pesos na to, hindi mo yan matitake home kung gagawa ka sa online. Kaya ako hindi na ako gumagawa sa online kasi baka medyo tumaas yung product ko or yung presyo ng product ko. Dito na lang ako sa amin, sa mga kakilala or sa mga nakukuha kong customer, sa mga pagpo-post ko, 'di ba? Ako kasi dati, ginagaya ko rin yung presyo sa online. And sa totoo lang, okay naman talaga. Pero yung pagod talaga na nakukuha ko, hindi worth it sa effort na ginagawa ko. Mararamdaman yan as times goes by, mga tropa ko. Sana matutunan nyo yung tamang pagpapricing at manood lang kayo ng mga iba't ibang video na mga in-upload ko dyan. Magkaroon lang kayo ng tamang confidence, mga tropa ko. Sa totoo lang, kayang-kaya nyo yan. Huwag nyo sabayan. Huwag kayong magpresyo na sobrang baba. Tandaan nyo mga tropa ha, pwede tayo magpresyo ng mataas kasi nagka-craft tayo, nagko-customize tayo. Huwag nyo ikukumpara yung sarili ninyo rin dun sa nagbebenta ng overpriced na printer kasi nanguuto lang yun mga tropa ko. 'Di ba? Yun nga kayang manguto Sobrang confident niya 'di ba? So eto din mga tropa sa paggawa din ng mga button pin or yung mga can opener. Ako to tell you honestly, hindi pa ako nag-o-offer neto. Pero bibili ako one of these days, baka magkaroon din ako ng customer kasi sinasabihan ko na rin yung mga groups ko or yung mga tropa-tropa ko somewhere out there dyan. Pero sa tingin ko eto, ibebenta ko siya ng mga around 50 pesos. Sa tingin ko kikita na ako doon. Kasi tignan nyo naman, 1,000 yung isang set niyan. Sabihin na natin eto, 950. Papatak pa rin yan ng 950 ang isa. 'Di ba? And sa tingin ko, 50 pesos is the good price. So ayun lang naman yung pinaka point ko sa inyo, huwag kayong magbaba talaga kasi iba yung presyo ng kino-customize. Yun yung natutunan ko, mga realization ko nung naalala ko nung nag-aaral pa ako. Kapag nakikita ko sa mga malls, syempre isipin niyo may mga binabayaran silang mga upa sa mga malls, 'di ba? And baka nga sa ngayon, baka hindi na lang 100 yung singil sa mall 'di ba? Isipin niyo, may mga printer shop din sa mall, ang singil 25 pesos, black lang 'yon. Black page lang 'yon. Tayo pa yung mga ganito, mga customize, no? Pero hindi ko alam na talaga ngayon sa mga mall kung magkano na yung singilan nito Hindi na kasi ako nakakakita madalas ng mga stall na merong printing business. Sa mga nagko-cosplay sa mga malls, wala akong nakikita mga button pin na binibenta. Usually, mga stickers lang yung available Pero sa susunod na sumama or umattend ako ng cosplay, siguro magbibideo ako doon. Marami ako nakikita nagtitinda ng mga stickers. Wala lang mga button pin. Mahal din kasi sumali dun sa mga event na ganun Parang 3,000 rin kasi yung binabayadan doon or 5,000 doon sa isang stall. So anyway, sana medyo ma-real talk ko kayo dito no sa mga vlogs ko na to. Kung mag-o-offer kayo din ng mga ganito, yung mga nauuso ngayon, yung mga mirror na keychain or nakikita nyo, pwede siyang keychain, 'di ba? Pwedeng salamin, mabenta to mga tropa sa mga kasal, mga souvenirs. Wala lang pa akong nakukuhang customer sa mga ganito Hindi pa ako nakaka-chambay kasi nag-focus na talaga ako sa stickers. Medyo sideline lang talaga ako sa mga other products. Ayoko kasing masyadong na-overwhelm. Alam mo yon na halos hindi ka na makakain. Gusto mong tapusin lahat yung kinakraft mo. Gusto mong matapos yung order mo na matapos na. 'Di ba? Alam mo ba mga tropa na experience nyo yan? Yung tipong nandun kayo sa zone. Yung tipong tatapusin nyo to. Hindi kayo kakain. Hindi nyo napapansin. Hindi kayo nararamdam ng gutom. 'Di ba? Ayokong medyo maranasan na ulit yun Gusto ko medyo smooth lang, 'di ba? Sa totoo dati yung partner ko nakikita ko nagaganyan-ganyan no. Hindi talaga kumakain as in dire-diretso. Mahirap talaga pag na-overwhelm or nasosobran ka sa mga kinakraft mo. Kaya I highly recommend din na medyo mag-focus ka rin sa may isa kang niche na or may isa kang pinaka main product lang. And kung may mga iba ka namang other product, medyo pa sulput-sulput lang din, no? Pero nasa sa inyo pa rin, nasa inyo pa rin yung diskarte. And again, sana natutunan nyo yung presyuhan dito. Sa mirror, 60 or 50, ganyan, no? Pero mas mahal din kasi ata itong, itong mga can opener yung
pinaka materials nito eh. And syempre sa mga packaging, i-improve ninyo yung packaging ninyo. Nandyan din yung pampataas ng value. Nakadepende sa packaging ninyo, or kung halimbawa naman medyo pambenta lang, lagay nyo lang sa OPP plastic, di ba? Gawa lang kayo noon or bili lang kayo ng OPP plastic. Pero kung gusto nyo mag-avail ng mga box, yung lagayan ng mga ganito, i-message nyo si Infinite Prints mga tropa sa Facebook. Nagbebenta sila ng pinaka-design ng lagayan ng box nito. Talagang napaaganda. Siguro ilalagay ko na lang sa video na to yung kanilang Facebook link. Hindi kayo magsisisi kung mag-avail kayo nun mga tropa. Sa totoo lang, dagdag value yon sa mga kinakraft ninyo. Pero kung mga button pin lang naman, okay na yan pang OPP plastic. And kung mga medyo pang display, OPP plastic na lang din. And siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Again, huwag kayong sumabay sa presyuhan na nakikita ninyo dyan sa inyong internet, sa Shopee, sa Lazada. Hayaan nyo lang sila dyan. Akala ninyo kumikita sila, pero todo effort yan, di ba? Kahit nasabihin natin ang dami nilang customer, pero hindi worth it. Mas maganda kung napapagod ka, as in worth it yung pagod mo, di ba? So, yun na lang. Message lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng mga Canva Pro or mga templates for printing business. Again, lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.